Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Usap-usapan nga po ngayon sa social media ang pagsisiwalat nga po ni Miss Ellen Adarna na nagtaksil umano sa kanya ang asawang si Derek Ramsey. Ito nga po ay sa gitna ng balitang hiwalay na po sila matapos ang mahigit 4 na taon nilang pagsasama bilang nga po mag-asawa. Nagpakasal nga po sila noong November 11, 2021. Kahapon naman po, November 17, 2025, makahulugan nga po ang pinost ni Miss Ellen sa kanyang IG stories. Nakasaad dito nga po, The Audacity, wow, the Audacity era, wow, sad boy era, victim, sympathy fishing, #manchild. Kasunod nga po nito ang screenshot na naging palitan umano na mensahe ni Mr. Derek at ng kanyang side chick noong nga pong February 13, 2021, kung saan sina Miss Ellen at Derek Ramsey ay magkasintahan na po. For your information, we were officially together February 4, 2021. Nananahimik ka na lang sana because I've got receipt. This is just the beginning, matapang na deklarasyon nga po ng dating actress. Mababasa nga po sa isiniwalat na screenshot ni Miss Ellen Adarna ang umano'y pangungulit at paulit-ulit na pagtitext at pagtawag nga po ni Mr. Derek sa iba't ibang messaging platform sa kanyang kalaguyo. Bagay na hindi raw alam noon ng Cebuana actress. Kung hindi lang ito isunyumbong nga po sa 3 linggo bago niya ibunyag na yung araw ang naging pagtataksil ng kanyang mister. Sabi nga po niya, I found out about in 3 weeks ago. This month only, may nagsumbong sa akin. Sa isang video naman po sa IG, inamin nga po ni Miss Ellen Adarna na taon na ang inabot bago niya madiskubre ang umani panloloko sa kanya ni Derek Ramsey. Nagulat daw po si Miss Ellen sa kanyang nadiskubre. Hindi raw tuloy niya maiwasang isipin na kung nagawa yun ni Derek noong nagsisimula pa lamang ang kanilang relasyon. Hindi katakatangang baka na ulit ito noong sila ay mag-asawa na. Saad nga po ni Miss Ellen, that was 9 days, 10 days into the relationship. Yes, we're not married that time yet, but if he was able to do that in our honeymoon stage, how much more? 3 months, 6 months, a year, God knows. Usually yung mga babaero, if they can find someone at nasa honeymoon stage, makakalimutan nila yung mga side chicks nila. And they will return to their old ways maybe a month. But this is 9 days, so God knows kung ano pa yung iba. I'm amazed, it's talent, 9 days, it's skilled. Wow, hands down. Hindi nga po pinangalanan ni Miss Ellen ang naging babae umano ng kanyang mister dahil sa abiso ng kanyang legal counsel na panatilihing pribado ang pakikilanlan nito. Pero paglilinaw nga po niya, wala sa mga babaeng nakarelasyon noon ni Mr. Derek ang tinutukoy niya na naging kalaguyo ng aktor habang sila ay magkarelasyon. Saad nga po ulit ni Miss Ellen, as much as want to reveal who this girl is, I cannot, my lawyer advised me not to. I could get in trouble. To clarify, she's not ex-girlfriend. She's a side chick, not an ex-girlfriend. Kawawa naman yung mga ex-girlfriend na walang kinalaman. But I know this girl has always been there. They've been friends for a decade. Sa isa pang video, matapang na sinagot ni Miss Ellen ang tanong ng kanyang followers tungkol sa pagbibigay niya ng second chances. Dito, walang habas nga po na sinabi ng actress na kung nalaman niya noon pa man ang pagtataksil umano sa kanya ni Derek, ay hindi niya ito mapapatawad. Hell no, if I knew about this before we got married, no, hell no. Pahayag nga po ni Miss Ellen kasi rin pang kanta niya na verse 1 ng kanta ni Ariana Grande, Break Free, habang nakataas ang kanyang middle finger. Isa pa nga pong IG story ang pinost nga po ni Miss Ellen na tila pasaring nga po kay Mr. Derek Ramsey. Nakasulat ito sa wikang Bisaya na kung ito is translate nga po sa Tagalog, huwag ka masyadong bait-baitin sa post mo kasi baka account mo lang mapunta sa langit. Sa ngayon ay wala pa nga pong reaksyon ito si Mr. Derek sa naging revelasyon niya po ni Miss Ellen. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Mariing nga po itinanggi ni Miss Kris Aquino na may kasabay si Mr. Andrew Iliana sa kanyang buhay na nagkaroon sila ng maiksing relasyon. Sa IG nga po kahapon, November 17, 2025, nagbahagi nga po si Miss Kris Aquino ng inang pagnininaw sa ilang pangyayari noong naging sila. Post-script lang yon sa eksplanasyon nga po ni Miss Kris Aquino sa dahilan kung bakit nag-take two siya sa eksena niya sa pelikulang pinagsamahan nila noon ng direktor na si Antoinette Jayton.
Ngunit mas naging interesado nga po ang publiko sa revelasyon nga po ni Miss Chris Aquino sa past nila ni Mr. Andrew Iniana. Pinanindigan nga po ni Miss Chris Aquino na umabot naman daw sila na 1 buwan at hindi 3 linggo lamang. Hindi raw totoong pinasabay niya si Mr. Andrew Iniana at Mr. Robin Padilla sa buhay nito. Ayon nga po kay Miss Chris Aquino, "You filled my room with pink balloons for our first mansari. Hindi ako proud but he said as he started we didn't last 3 weeks because pinagsabay ko sila ni Mr. Robin. Wala siyang kasabay. Anjo, ano ba? We were outside my mom's house. Hinatid mo ko, may naghihintay." Binalikan nga din po ni Miss Chris Aquino ang insidente, hinatid siya ni Mr. Anjo sa bahay ng kanyang ina at doon ay naikwentro nga po ang tinamaniligaw ni Miss Chris Aquino. Balik tanong nga po ni Miss Chris, "It was a big surprise for me and you. You left with these parting lines. Mukhang nakakagulo ako. For your information, girlfriend ko siya kahit feeling ko paggising ko wala na. The surprise, girlfriend mo harapan mong binabastos. You don't trust her. Dumalaw ako dahil 1 buwan akong abroad. Dala ko yung pasalubong ko. Di ba mauuna ka?" I stood unmoving staring at the floor. Disclaimer, I was 20. Anjo was 23 or 24. Mr. Surprise was 23. Taong 2021 nga po, una po nabanggit ni Mr. Anjo na sandali na karelasyon nga po niya si Miss Chris Aquino. Natatawa nga po inalala ni Mr. Anjo Iniana na pinagsabay umano ni Chris sila ni na Robin at Aga Mula. Sa hiwalay na vlog na actress na si Miss Snooki Serna noong June 2025, muli itong nabanggit nga po ni Mr. Anjo Iniana. Ngayon ko lang ikukwento ito, total matagal na to. Ay mare, kumari ko yan si Miss Chris. Inaanak ko si Joshua, saad nga po ni Mr. Anjo na ang tinutukoy na Joshua ay anak ni Chris na si Joshua. Pagpapatuloy nga po ni Mr. Anjo, natatawa ako nung araw na pagbabalikan. Sana hindi magalit si Miss Chris nung medyo kami pa. Ano lang naman kami, parang 3 weeks lang. Nag-break kami ni Chris kasi minsan dumalaw ako sa kanya. Nagdala ng flowers, yung flowers ko parang galing pang Baguio. May matataas na esteem na roses na alam mong galing nga sa ibang bansa. Sabi ko, kanino galing yung roses na yan? Sagot daw po ni Miss Chris, "This come from Robin." Sabi ko, "Naniligaw ba siya sa'yo, si Robin?" Sagot daw ulit ni Miss Chris, "Oh, he's my boyfriend." Nagulat na reaction daw ni Mr. Anjo, "Boyfriend mo si Robin, boyfriend mo rin ako." Pag-amin daw ni Miss Chris, "Yeah, including Aga Mula." Natatawang pagpapatuloy nga po ni Mr. Anjo, "So nabaliw ako doon. Alam mo, nabaliw ako doon. Sabi ko sa kanya, ikaw baliw ka. Ano, magkaibigan na lang tayo kasi walang mangyayari sa atin ito." Hanggang sa naging super close, best friend ko yan si Chris, panahon ni Kuya Ipe. Ang tinutukoy nga po ni Mr. Anjo na Kuya Ipe ay si Mr. Philip Salvador, ex-boyfriend nga po ni Miss Chris Aquino at ama ng anak ni Chris na si Joshua. Wala pang bagong pahayag na yon si Mr. Anjo o por nga po sa mensahe ni Miss Chris Aquino. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli natin showbiz update about nga po ito kay Miss Catherine Bernardo. Pinatunayan nga po ni Miss Catherine Bernardo na fake news nga po ang kumakalat na balita nga po sa online na may tampuhan sila ng kanyang kapamilya. Kasama nga po ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang parents na sina Mr. Teddy at si Mami Min Bernardo, pati nga po kapatid, mga pamangkit at ang Bernardo Manuel clan. Sa panonood nga po ng pelikulang pinagbibidahan nga po ni Miss Maricel Soriano. Nagpa-black screening nga po ang actress na nasabing pelikula at inimbitahan nito ang kanyang buong pamilya sa panonood. Ito mga apaw naging family reunion nila. Super close naman po kasi itong si Miss Catherine Bernardo sa director nga po ng pelik na si Derek Cathy Garcia Sampana sa mga taong nasa likod ng movie at sa cast. Kaya bilang suporta, naglaan talaga siya ng oras para mapanood at suportahan ang mga ito. Naging mas memorable pa nga po ang movie date niya with her family dahil kasama rin nila ang iba pa nilang kamag-anak. Na-curious tuloy po ang mga netizen kung ano kaya ang naging reaksyon ni Miss Catherine Bernardo at ng family nito habang pinapanood niya po sa big screen ang ina-eksena ni Kyle Estrada sa pelikula. Hindi nga ba si Miss Kyla ang bagong girlfriend ngayon ni Mr. Daniel Padilla na ex-boyfriend niya naman po ni Miss Catherine Bernardo? Ano kaya, tinutukan kaya nila ito o dinedma na lang ang mga eksena ng anak ni Miss Janice Nipiden? Pero knowing nga po kay Miss Catherine Bernardo and her family, for sure ay hindi to big deal sa kanila. Alam naman po nila or natin na nakamove on na po ang dating mag-boyfriend at pareho masaya na rin po ngayon ang Katnye. Masasabi ko lamang po dito,
Ang mga basher po talaga, lahat na lang po binibigyan ng huli at ginagawa nga pong issue. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.